Dzień dobry, ako nga pala si Fred, isa akong mushroom picker dito sa may bansang Poland at ngayong araw na to ay gagala tayo, kaya tara, samahan nyo ako. Medyo malayo-layo nga ang pupuntahan ko ngayon at ang lugar na yon ay Warsaw. Yun ang sinasabi ng capital city dito sa may Poland at nababalita ko nga na modern city na siya dahil ang dami ng binago sa lugar na yon. Dahil first time ko lang makapunta doon, hindi ko rin alam kung paano. Kaya mamaya ay magtatanong-tanong na lang ako. Ang una ko nga pala sinakyan ay bus, papunta to sa may train station. At siya nga pala, may nakasabay rin nga pala ako sa may bus ng kababayan natin. Nakalimutan ko yung pangalan niya, sorry. Sa naalala kong kwentuhan namin, taga Tarlac siya at marunong din pala siya magkapampangan. Dahil hindi ko nga alam kung paano papunta doon, nagpatulong na rin ako sa kanya. At pagkatapos doon, umalis na rin siya. Maraming salamat po. Pagkatapos ko makabili ng ticket, ay lumabas na rin ako. Bali yung sasakyan ko nga pala ay papunta sa may Katowice. At alam niyo ba mga karepa, 4 minutes na lang idarating na daw yung train na sasakyan ko at buti na nakaabot pa. Pero nagtataka ako dahil parang mali. Ilang minuto nang nakalipas, wala pa rin dumarating na tren. Buti na lang meron akong natanungan na marunong mag-English. Ang pangalan niya pala ay Nihaw. Ang bait niya mga karepa, solid. Nakipagkwentuhan pa nga siya sa akin. Syempre nahihiya ako dahil yung English ko hindi ganun kaganda at hindi ganun kagaling. Pero kahit paano nagkakaintindihan kami. Tinanong ko nga pala siya kung ba't wala pang tren na dumarating. At ang sabi naman niya baka na late lang daw. Habang naghihintay kami ng tren na darating, nagkwentuhan muna kami at meron siya pinakita sa akin. Dahil pa Warsaw na ako, silipin ko daw at pasyalan daw itong museum kung meron daw akong oras. At ang sabi ko naman sa kanya, itetry ko. Nagtanong siya sa akin kung para saan daw yung pagbibideo ko at sabi ko nag-vlog ako. Kaya yun mga karepa, finalo niya ako sa may Facebook. Maraming salamat. Mahigit 30 minutes lang ang paghihintay namin at wala pa rin tren na dumarating. Tapos bilang may tumunog at nagsalita, kahit hindi ako nakakaintindi ng Polish, parang sa pagkakaintindi ko, wala daw tren na darating. At ite-transfer na lang daw kami sa may bus. May konting problema siguro kaya nagkaganoon. Dahil first time ko nga magbiyahe, medyo kinakabahan pa ako dahil hindi ko pa talaga alam. Pero kailangan ko lakasan ng loob ko. Kaya kada dating ng mga bus, nagtatanong ako kung yung way ba ng bus ay papunta sa may Katowice. Makalipas ka ng ilang minuto, may dumating pa ng mga bus. At dito ay nagpaalam na ako dahil magkakahiwalay na kami. Dahil iba ang way niya at iba rin ang way ko. At syempre nagpasalamat na rin ako sa kanya. At sa wakas nakita ko na rin yung bus na sasakyan ko papunta ng Katowice. Alam nyo ba, nanibago ako, hindi na ako sanay sa may bus. Medyo nahihilo ako. Matagal na rin kasi hindi nakakasakay sa mga bus. Ito nga palang pagbabiyahe ko ay kasagsagan ng snow. Kaya talagang sobrang lamig. Habang nagbabiyahe na ako, nag-iisip na ako kung ano ba ang sunod na gagawin ko. Gumamit na nga rin nga pala ako ng location para malaman ko kung tama ba at malapit na ba ako. Pagdating namin sa may bus station ng Tihi, binabahan na kami dito. At sinabihan naman kami na ite-transfer do kami sa may train papunta ng Katowice. Grabe itong biyahe na to. Palipat-lipat. Medyo nakakapagod pero may train. Kanina nga pala, naghihintay ako ng konduktor para magbayad sa may bus. Ang kaso nga lang walang dumarating at walang naniningil. Kaya naisip ko na baka yung ticket sa may tren, yun ang bayad doon. Pagpasok ko ng tren, nagtanong din ako kung eto ba talaga yung sasakyan ko papunta ng Katowice. At ayun, eto nga yun. Medyo malayo-layo at matagal pa ang biyahe. Dahil 3 terminal pa ang dadaanan papunta sa may main sa may Katowice. Nagtataka rin ako mga karepa, bakit walang naniningil dito? Parang libre na lahat mga karepa dahil bumili tayo ng ticket kanina. Makalipas ng ilang oras na biyahe, nakarating na rin ako sa train station ng Katowice. At dito nga gumamit na rin ako ng apps. Minsan kasi dito ako bumibili ng ticket para hindi na rin hassle sa pagpila. Pagkabili ko ng ticket, nakita ko na peron 3 papunta ng Warsaw. Pero ang lahat ay nakapila sa may peron 4. Ginagawa daw kasi yung peron 3. Kaya syempre nalilito ako, nagtanong na rin ako. Buti lang may napagtanungan ulit tayo na mabait. Maraming salamat po ma'am. O diba ang galing at nakakatuwa. Nakakahanap tayo ng mga mabubuting mga tao at handang tumulong sa atin kasi yung iba dito hindi talaga tumutulong. At napapangiti nga ako dahil hindi ko na-expect na ganito pala ang mga mangyayari. Nagsimula na nga ako magbiyahe ulit. O diba? Solid ang pagod. Kanina nagbas ako, tapos nagbas ulit, tapos nagtren ulit. Chinek ko nga pala kung ilang oras pala ang papunta ng Warsaw. At nakita ko nga mga karepa, megit 2 hours and a half yung papunta doon. Bali ang kalahatan ng pagbiyahe ay 3 hours and a half. Ganun pala kalayo. At sa wakas, nakarating na rin ako sa may Warsaw Central na. Pagkababa ko ng tren, hinahanap ko kaagad yung susundo sa akin dito. At siya nga pala mga karepa, si Mikoy nga pala ang kasama ko dapat. Ang kaso nga lang malilate daw siya. Kaya tinawagan niya yung mga kaibigan niya at nagpasuyo siya na samahan ako habang wala pa siya. Sila nga pala ay nakikita ko lang at nakakausap ko sa may TikTok. At ngayon magkakasama na kami at kasama ko na sila sa may vlog. At ayun, tuwan-tuwa silang dalawa. Grabe, totoo nga. Gito na nga pala ang Warsaw. Talagang modern na. Kaya talaga namangha ako sa mga nakikita ko. Meron na silang matataas na building at mga moderno na rin ang mga design nito. Nakakatuwa, ang ganda. Sabado nga pala ngayon kaya maraming tao. Dumiretso nga pala kami sa may kainan dahil tinanong ko kung kumain na ba ako at sabi ko hindi pa. Dito nga pala nila ako dinala sa may dimsum and ramen. Masarap daw ang pagkain dito. O sige nga, masubukan nga natin. Ay siya nga pala nakalimutan ko. Hindi ko pa pala napapakilala sa inyo yung dalawa kong kasama. Sila nga pala si Margus at saka si Parsha. Pareha silang Becky. Pero kahit ganun hindi ko sila kinakahiya. Wala naman kasi akong pinipili kung sino yung mga makakasama ko. Nakakatuwa at masaya silang kasama. Palabiro to si Margus. Kaya ayun, napapatawa niya yung cashier. Pagkatapos namin makapag-order, humanap na rin kami ng pwesto. Dahil nga maraming tao ngayon, wala kami makitang space. Buti na lang sa may dulo, may umalis na kaya nakahanap kami. Ilang minuto lang tumunog na rin yung alarm. Kaya kinuha na rin namin yung order namin. Mukhang masarap nga. Tamang tama, malamig ang panahon ngayon kaya masarap humigop ng mainit na sabaw. Tara, kain tayo mga karepa. Pagkatapos namin kumain, lumabas na rin kami ng mall. Sabi sa akin ni Margus, ililibot daw niya ako sa may labas para makita ko naman daw ang kagandahan ng Warsaw. At paglabas namin, sobrang namang
namangha ako sa kagandahan nito. Parang naisip ko, hindi na Poland to mga karepa. Para bang nasa New York kami at Taiwan. Nadaanan ko nga lang pala yung Hard Rock Cafe. Pinapapunta kasi ako doon ng kaibigan kong lokal, si Monica. Nalaman kasi niya na mag-Warsaw ako, kaya sabi niya pasyal daw ako doon. Ang kaso, ang daming tao kaya hindi na kami natuloy. Alam niyo ba, sa totoo lang, napakalamig sa labas, kaso nga lang tinitiis namin para makagala lang. At dito, may nadaanan kaming libreng coke. O alam niyo naman, kapag libre, syempre dito tayo magpapauli, nanghingi na rin kami. Alam niyo ba, habang naglalakad-lakad kami dito, nararamdaman ko na ang kapaskuhan. Ang kaso nga lang, 3 years na tayong hindi magdidiwang ng Pasko sa may Pinas. At 3 years na rin tayong hindi makakasama ang pamilya natin sa darating na Pasko. Pero okay lang yung mga karepa, ganun talaga ang buhay. Kapag may pangarap tayo at gusto natin gawin, kailangan talaga natin lumayo para sa future. Kung kanina nga pala pagod na pagod ako, pero ngayon okay na. Kumbaga nasulit ko na rin yung araw dahil nag-i-enjoy ako sa mga nakikita ko. Biglang nawala yung pagod ko. Pero asaan ko mamaya pag-uwi, sigurado mas sobrang pagod ang mararamdaman ko. Sanay na rin naman ako doon. Nag-book na nga pala kami ng Uber dahil pupunta na kami sa minirentahan naming bahay. Bali 2 days nga pala ako dito sa may Warsaw mga karepa. Si Marcus nga pala ay umuwi na sa may dorm nila. Tapos si Parsha ang makakasama ko sa may apartment. Tapos mamaya darating na rin si Mikoy. Sa paglalakad ko, namangha ako sa mga nakita ko. Tingnan nyo mga karepa, ang ganda ng mga building. Napawaw na lang talaga ako. Kahit madilim na, makikita mo pa rin yung kagandahan ng mga building na to. Talaga nakakamangha na ang Warsaw dahil sa advanced at modern na. Dumating na nga pala yung taxi na sasakyan namin. Medyo mabilis na nga lang pala ang biyahe dahil malapit lang yung apartment. Bali 4 nga pala kami matutulog dito. Naghati-hati nga pala kami sa bayad sa may rent at pati na rin sa may pagkain. Ayun, sa wakas mga karepa, makakapagpahinga na rin ako. Ipapakilala ko nga pala sa inyo si Yaku. Kasama rin siya sa live sa may TikTok at ngayon magkakasama na rin kami lahat. O diba, dumadami na rin yung mga kaibigan natin. Sakto may bilhin na silang kape at gusto ko rin magkape talaga. Tinanong ko nga si Parsha kung saan siya lumalaban. Sa vlog. Para kanino ka lumalaban? 3 in 1. Grabe si Parsha, wagas kong tumawa. Alam nyo, masarap yung mga ito mga kasama. At siya nga pala, ang purpose nga pala ng pagpunta ko dito sa may Warsaw ay pag-attend sa may Pinoy talent dito. At bukas nagaganapin yon. At bukas nga ay manonood tayo. Kaya abangan nyo sa next vlog ko. Maraming salamat sa panonood.